At kaugnay po sa pagkakatunton at pagbabalik sa bansa kina Cassandra Ong at Sheila Guo mula sa Indonesia at patuloy pong paghahanap kay Alice Guo, makakapanayan po natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Good morning. Good morning po, Maris. Unahin na po natin muna yung impormasyon tungkol sa dating alkalde, no? Nasaan na ngayon si Alice Guo? Talaga bang nasa Indonesia pa ba siya? Meron tayong katunayan? Sa tracking po ng ating counterparts doon, confirm po na sa Indonesia pa po. Wala pa pong attempt ng paglipat or pag-transfer sa ibang bansa itong si former Mayor Alice Guo. Alright. Base sa mga dokumento, nakarating sa Kuala Lumpur, Malaysia si Guo mula sa Denpasar sa Bali, Indonesia. May impormasyon po ba kayo? Baka may ibang bansa pa siyang pinuntahan mula sa Pilipinas bago nakarating nga po sa Indonesia, Malaysia, Singapore? Actually, hindi pa po confirm kung dumaan po siya sa Denpasar bago po pumunta ng Malaysia. Doon po siya nakikita natin sa mga pasaporte po. Nitong si Sheila, yung dumating po dito, nagdaan po sa Sabah, Malaysia, bago po nagpunta ng Kuala Lumpur. Ito pong pamilya Guo. From there po, nagpunta po sila ng Singapore. And then August 18, they transferred to Indonesia via Batam Island. Nag-ferry po sila papuntang Indonesia. Ma'am, nakikita po ba nating maibabalik pa sa bansa si Guo anumang araw mula ngayon? Sinasabi po ni Senador Sherwin Gatchalian, anytime soon ay makukuha na po siya. Pero nung nandito po siya sa Pilipinas, medyo hirap po yung otoridad na matuntun siya. Tas ngayon, lalo na nasa ibang bansa po siya. We're very hopeful about that. Nagpapasalamat po tayo sa Indonesian Immigration for their prompt response doon po sa sulat ng ating commissioner sa kanila informing itong mga kaso, itong mga taong ito, and agad po trinak nila yung whereabouts nitong si Mayor Alice Guo and her family. Kaya po successfully na ibalik po natin si Cassandra Leong at saka si Sheila Leal Guo. And we're hoping po sa mga susunod na araw, mas may developments pa po doon sa case, yung mga naiwan pa po doon. Tanong po ng marami, ma'am, bakit nakalusot sa immigration si Guo? Ganun ba kaluwag ang patakaran ng BI? Sa atin pong information na nakalap doon po sa mga documents na pinapakita nila, mukhang hindi po nagdaan sa formal airport or seaport po itong grupong ito. Ang indication po na nakikita natin ay nagdaan po sila sa Sabah, Malaysia, possibly through illegal means po, kaya hindi po nagdaan sa processing ng immigration. But the backtracking of their flights po or yung mga biyahe po nila kung nagbangkaman ito, ay ginagawa pa po natin ngayon para malaman po exactly kung ano po yung ruta na kanilang dinaanan, para malaman po natin who are liable sa pag-alis po nila illegally. Ang sinasabi po kasi ng PAOK, posible pong gumamit ng chartered plane from another country, tapos sila yung backload passenger. Talaga po bang pag backload passenger ka, hindi na kailangan ng manifest at hindi na kailangan kung sino-sino yung mga pasahero na sasakay doon sa eroplanong yon pabalik doon sa bansang pinanggalingan? Lahat po ng eroplano, kinakailangan po ng manifest, lahat po ng tao na sakay noon, even yung mga crew, piloto ay nakalagay po sa manifest. So, pag inalis po sila doon at hindi po sila nag-depart legally at inalis po sila doon, then that's considered illegal po and falsification of the document. How soon are we expecting the results of the investigation, ma'am? Immediately po, inaasahan po natin na lumabas na po itong resulta nito immediately sa mga susunod na linggo po siguro. There will be more information about it. At doon malalaman natin yung tracking kung kailan, saan, paano siya nakalabas ng Pilipinas. Tama? That's right. That's right po. Ngayon po, what we have is initial information na sa Sabah, Malaysia po sila nagpunta. But yun po, kailangan pa nating i-backtrack palalo para makita po natin who are involved in the departure of these people. Kasi ang sinasabi rin po ng PAO, kung halimbawa back channel, kung sa Sabah, Malaysia, marami rin po kasing makakakita doon sa mga seaports. Doon po ay mga baybayin, mahabang baybay dagat. So, kasama po yan sa tinitingnan natin. There's also the possibility of private aircraft. That's why siguro at this point, hindi muna tayo mag-release ng ating information na mas malalim hanggat confirmed po. Once confirmed, patong-patong po na kaso ang kakaharapin
ng mga naging complicit sa pag-alis po nitong mga. Alright, yung kapatid po ni dating Bamban Mayor Alice Guo na si Wesley Guo, nasa Indonesia pa po ba siya ngayon? O kung wala na, saan po kaya siya nagpunta? With Wesley Guo po, ang last known information niya is in Indonesia. Wala pa po tayong added or new information as to his whereabouts kung lumipat po siya ng bansa. We are waiting po sa confirmation ng Indonesian counterparts natin kung may mga updates po sa biyahe niya. Maiba lang tayo ng bahagya, ma'am, no? Matanong ko na rin po kung nasa Pilipinas pa rin po ba si Pastor Apollo Kibuloy na matagal na rin pinaghahanap ng gobyerno? So far po, doon sa ating records, wala pong recent travel si Pastor Apollo Kibuloy palabas po ng bansa. Alright. Maraming salamat po. Dana Sandoval, spokesperson po ng Bureau of Immigration sa inyong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Ingat po. Thank you and good morning. Good morning. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.